Nagsawa na bang converge kay Mikey Williams? Alam nyo ba na sinusubukan pala nilang i-deal si Mikey sa mga bigger teams? Ilang games na bang dumaan bago nakita ng converge ang bumabalik niyang aggressiveness at old form na nasa TNT pa to? At si Mikey ngayon nagka-average ng 8 points, 5 assists at 2.6 rebounds per game. Malayo-malayo dun sa panahon nung nasa TNT pa siya, averaging almost 25 points per game. Ang converge so far, meron ng 2-5 win-loss record at sinusubukan nilang makawala sa hawla. So kailangan nila ipanalo ang lahat ng remaining games. Nakatoka sila sa 5 teams para sa mga next schedules kabilang ng San Miguel. Kapag meron silang kahit isa lang na hindi maipanalo doon, delikado na. Maliban kung manalo sila sa quotient system na tinatawag. Ang converge ngayon, merong mga formidable guards with 1 GDL on board. Pero parang hindi pa sila well blended ng veteranong si Mikey. Pero sa 1 GDL ang masasabi mo na mas stable ang performance. Hanggang ngayon, patuloy ang obserbasyon kay Mikey. Kahit ilang games na ang nagdaan, satisfying naman ang pinapakita niya, especially pagdating sa assists. Dito ko nakita na bukod sa scorer siya, magaling din pala siya sa playmaking. Biruin mo 5 assists per game. At ang gumagawa ng puntos para sa kanya si Alex Stockton. At dahil 8 points per game lang average points ni Mikey, sapat na ba tong dahilan para tanggalin siya sa roster? Ayon sa insider ng Purple Nation na ititrade daw nila si Mikey Williams sa mga susunod na conferences para masubukan ang trade value niya sa market. Ibig sabihin, ang planong to wala pa naman talagang kasiguraduhan. Bali susubukan lang daw muna kung gaano kataas o kababa ang value niya. Halimbawa, i-deal nila si Mikey sa Ginebra. Tapos si Nards Pinto ang ibibigay. Ibig sabihin nasa middle level lang ang value ni Mikey sa market, maliban kung may mag-volunteer na magbigay ng malaking halaga kapalit ng may edad. Pero kung mababa ang value ni Mikey sa trading market, abay hindi na lang nila ito itutuloy. Kumbaga sayang din, nagbayad sila ng malaki. Anong malay natin? Baka sa mga susunod na games pa pala siya magiging ganap na Mikey Williams. Kasi hindi naman talaga ganito maglaro si Mikey. Halos 18% na lang siya sa 3-point line. Pero what if nga na biglang pumutok to at mapapabuenas ang converge kung magtutuloy-tuloy na? Pero alam nyo medyo risky din talagang paghahawak na ganitong player na mahal ang talent fee pero average lang ang performance. Tsaka si Mikey, nagkakaedad na, slower na rin siya ngayon. Dagdag pa ng management, susubukan nilang i-deal si Mikey sa mga big teams gaya ng Ginebra at San Miguel or kahit sa mga MVP teams. Kasi alam niyo naman, mahal ang singil ni Mikey sa mga talents niya. Siya nga po ngayon, ang highest paid local sa kanilang lineup. Pakiramdam ko mga big teams lang makaka-afford sa kanya. So habang nandyan pa si Mikey, mukhang bibilisan din daw ang transaksyong to. Ang tanong na lang dyan ay magkakaroon pa kaya ng takers si Mikey Williams? Oo naman, kung bababaan lang niya kanyang presyo, meron naman kahit papaano. Coach Jong Chico ejected nga sa game laban sa Meralco dahil sa maling tawag umano kay Bolik. Actually, ilang beses na rin nangyayari yan. Si Bolik din ang subject ng mga officials. Nung kinumpronta ito ni Jong Chico, baka ipatawag ng PBA itong isang referee na tumawag ng foul at busisiin ang mga replays. Gayunpaman, despite sa maagang pagka-eject ni Coach Jong, nagawa pa rin ng NLEX na manalo laban sa sister team na Meralco. Salamat sa heroics ni LJ Gonzalez at unselfish play ni Bolik, pumasok ang kanyang tres. Isa nga ito sa mga magagandang games ng NLEX ngayon. So far, pinakamagandang record nila to. Sana isa nga to sa magiging contender teams ngayon para maiba naman. Medyo hawig nga ang pacing ng Rost at NLEX kaya marami din ang nag-aabang sa kanilang paglalaban. Maraming young talents ang ibang teams ngayon na siyang dahilan kaya napag-iiwanan ng bahagya ang mga bigger teams. Mas malaki kasi ang advantage kapag maraming young legs ang isang team kasi kaya nilang bilisan ng laro. Ang fast pacing na gaya ng ginagawa nila ay siyang pinakamalaking advantage sa lahat ng systems dahil dyan masusubukan ang tibay ng isang player. Kahit gaano pa kayo kagaling, kahit puro caliber player pa kayo, kung hindi naman kayo aabot sa 4th quarter, erase din kayo sa dulo. Masaya naman si Coach Jong sa resulta. Napasama lang ng ejection niya.